Tahimik na tumulo ang luha ni Candice habang nakatanaw sa malawak na hardin ng kanilang mansyon kung saan gaganapin ang kanilang kasal ng lalaking hindi kilala maliban sa pangalan nito. Kay Joaquin Anderson, mayaman, makapangyarihan sa kanilang lugar at bali-balitang babaero. Narinig niya sa kanyang mga magulang na bumagsak ang kanilang negosyo, kaya naman kailangan niyang magpakasal sa isang lalaking magsasalba nito. At ilang oras na lang, darating na ang lalaking pinili ng kanyang mga magulang upang maging asawa niya. Handa nga ba siyang magpakasal sa lalaking hindi naman niya mahal? "Candice, bumaba ka na. Hinihintay ka na ng mga bisita." Sigaw ng kanyang ina mula sa labas ng silid. Napaigtad siya, mariin niyang ipinikitang mga mata. Hindi ito ang buhay na gusto ko. Umiling-iling siya habang pinapahid ang kanyang luha. Hindi siya papayag na maikasal sa taong hindi naman niya mahal, ni hindi pa niya alam ang pakiramdam na magmahal at tumibok ang puso. Kinuha niya ang maliit na backpack na matagal niya nang inihanda. Kaunting damit, ilang libong perang naipon niya at ang kanyang mga mahahalagang dokumento ang laman nito. Muli niyang sinulyapan ang silid na kanyang kinalakhan. "Patawad po Mami Daddy, pero hindi ko kayang ipakasal sa taong hindi ko naman mahal," bulong ni Candice. Tahimik siyang lumabas ng kanyang kwarto at walang ingay na tinungo ang pinto sa likuran ng mansyon. "Ate Candice," napaigtad siya nang marinig ang bunsong kapatid na kakadibo lang ngayong taon. Nakatanga ito habang nakatingin sa kanyang gulat na gulat. "Ate, saan ka pupunta? Di ba dapat bihis ka na?" Mabilis niya itong hinila patungo sa malalagong halaman at saka ito ikinubli. "Trisha, kailangan kong gawin to. Please, huwag kang maingay kina Mami at Daddy. Huwag mo kong isusumbong. Hindi ko mahal ang lalaking yun. Ayoko magpakasal sa kanya. Aalis ako. Pupunta ako sa Maynila doon sa malayo." Nanlaki ang mga mata nito. "Pero ate, maya-maya lang darating na si Joaquin," ani Trisha na awang-awa sa kanyang ate na umiiyak. "Basta, kapag hinanap ako ni na Mami, sabihin mo na wala kang alam, okay? Wala kang nakita." Mabilis na umalis si Candice. Hinabol pa ito ni Trisha pero mabilis itong lumabas ng pinto sa likurang bahagi ng mansyon. Tuliro ang utak ni Trisha kung susundan ba ang kapatid upang pigilan nang marinig ang tarantang boses ng kanyang ina sa loob ng mansyon. Napatakbo palapit si Trisha sa kanyang ina. "Trisha, nawawala ang kapatid mo!" Halos magwala rin ang kanyang ama. Galit at pag-aalala ang nakarehistro sa mga mata. Napatango siya, kinakabahan. Ayaw bumuka ng bibig niya upang magsalita. Magkukunwari siyang walang alam. Hindi nakitang umalis ang kanyang ate. "Eduardo, anong gagawin natin? Ilang oras na lang darating na ang pamilya ni Joaquin. Gumawa ka ng paraan. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal." Parang nadurog ang kanyang puso sa awa. Pilit kinontak ng kanyang ama ang kanyang ate Candice, subalit walang nangyari. Hanggang sa balingan siya nito. Si Trisha ang ipapakasal natin kay Joaquin," ang sabi ng kanyang ama na ikinalaki ng mga mata ng dalaga. Samantala si Candice naman, sumakay ng jeep patungo sa terminal ng bus pa Maynila. Nag-aalala siya sa kapatid, sa mga magulang, sa kanilang negosyo, pero hindi niya gusto ang Joaquin na yun. Hindi niya ito lubos na kilala at hindi pa nakikita. At noon pa man, sinabi niya na sa kanyang sarili na kahit na anong mangyari, hindi siya magpapakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. "Daddy, Mami, ayoko!" Palahaw naman ni Trisha nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Binalingan ito ng galit na kanyang ama. "Anong gusto mo? Tumira sa bangketa? Wala na tayong oras upang hanapin ang ate mo. Simula sa araw na to, hindi na siya miyembro ng pamilya. Naiintindihan mo?" Mabilis itong tinawag ang makeup artist. Pinagbihis si Trisha ng mamahaling gown at nilagyan ng kolorete ang mukha niya. Kahit nalabag sa kanyang kalooban. "Anak, Trisha, pasensya ka na kung kailangan mong gawin to. Hindi naman talaga mangyayari to kung hindi umatras ang ate mo. Wala ka namang masasabi kay Joaquin. Gwapo't mayaman siya kamabait." Niyakap siya ng kanyang ina habang humihingi ng tawad. Pinahid nito ang kanyang mga luha.
Bakit ganun? Bakit kailangan sila ng kanyang ate Candice ang kailangang magdusa? E ano kung tumira sila sa ilalim ng tuli at maghirap? Paano ang kinabukasan nilang magkapatid? Malayo ang Maynila. Paano kung may masamang mangyari dito? Awang-awa si Trisha sa kanyang sarili. Hindi pa man siya graduate ng kolehiyo, pero heto't kailangan niya ng magdusa. Kung ayaw ng kanyang ate na makasal kay Joaquin, ay ganoon din siya pero anong gagawin niya? Matapos siyang bihisan ng gown na dapat ay ang kanyang ate ang magsuot, inalalayan siya ng kanyang ina na tumayo. Mabigat ang kanyang kalooban, parang pinipiga ang kanyang puso. Kalampag ng pinto mula sa labas ang pumukaw sa kanila. Dumating na ang groom. Bilisan niyo tayo kung maghintay si Joaquin. Boses ng kanyang ama. Kumabog ang dibdib niya sa takot. Gusto niyang kumaripas ng takbo. Pero saan siya pupunta? Ito na ba ang kanyang kapalaran? Pagbaba niya ng hagdan, kaagapay ang ina ay natanaw niya si Joaquin na kausap ang kanyang ama sa veranda. Nakatalikod, namangha ang mag-asawang Anderson nang siya'y makita. Napangiti ang ginang at agad siyang niyakap. Welcome to our family, Iha. And meet my son Joaquin Anderson. Tsaka pa lumingon si Joaquin na bahagyang nagulat pagkakita sa kanyang bride. Natigilan si Joaquin nang mapagmasdan ang anak ng mag-asawang Quintana. Kumunot ang noo at rumihistro ang disgusto sa mukha nito. Bakit si Trisha? Ine-expect niyang si Candice ang pakakasalan niya. Kaya nga siya pumayag dahil matagal niya nang gusto ang dalaga. Pero wala siyang magagawa dahil arranged marriage ito. Walang choice kundi pakasalan ng bunsong anak ng mga Quintana. Joaquin, iho, say hi to your bride. Nakangiting utos ni Mrs. Anderson. Napalunok si Trisha nang mapagmasdan ng lalaki. Tama ang kanyang mami. Gwapo nga si Joaquin. Ang pagkakaalam niya, nasa 28 na ito. At dahil sa 18 siya, 10 years ang kanilang gap. Naisip ni Trisha kung anong kapalaran ang maghihintay sa kanya. Nang magsimula ang kasal, naramdaman niyang hinawakan ito ang palad niya at dinala patungo sa harapan ng pari. Kay init ng palad ni Joaquin. Relax, hindi naman kita sasaktan. Nang maramdaman ito ang pangangatog bahagya ng kamay, ay wika nito. Lumunok siya bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa harapan ng paring nag-aantay sa kanila ni Joaquin. Ilang sandali pa, nagsimula na ang kasal. Samantala makalipas ang 5 oras, nakarating na sa Maynila si Candice. Nakihalo siya sa mga pasaherong bumaba ng bus. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kung saan pupunta. Dala niya ang cellphone pero nakapatay dahil alam niyang tatawagan siya ng magulang. Tinanaw niya ang mainit at mahabang kalsada. Nilakad niya iyon sa kabila ng tirik na sikat ng araw habang palinga-linga. Dito siya maghahanap ng trabaho, magsisimula kung paanong mabuhay ng mag-isa, maghahanap ng boarding house na matutulugan. Habang naglalakad, dumilim ang kapaligiran at lumamig ang ihip ng hangin. Tila uulan. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag nang magsimulang pumatak ang ulan. Nagtakbuhan ng mga naglalakad nang may nakitang kantina. Pasilong na sana siya nang may tumilapong mangkok na may lamang lugaw sa kanyang harapan kasabay ang isang lalaki. Akala mo ba tama ang ginawa mo? Ibabawas ko sa sweldo mo ang nasayang na lugaw. Tandaan mo yan. Huling araw mo na to. Magbalot-balot ka na. Sigaw ng matabang lalaki sa bumalandarang lalaki sa kanyang harapan. Nang makaalis ang matabang lalaki, mabilis niya itong tinulungang tumayo. Lumalakas na noon ang ulan kaya hinila niya ito upang sumilong. Ayos lang yan, ganun talaga ang buhay. Ako nga lumayas sa amin dahil ipapakasal ako sa lalaking hindi ko naman mahal. Sabi niya sa lalaki at tinapik ang balikat. Nag-angat ito ng tingin. Kung wala kang tutuluyan, pwede ka sa bahay. Alok nito sa kanya habang nakatitig ng mariin sa mukha niya. Umiling si Candice. Salamat na lang, may kamag-anak naman ako dito kaya mauna na ako sa'yo. Kinabahan siya kaya nagmamadaling sinuong niya ang ulan. Habang ang lalaki ay nakatanaw sa papalayong dalaga. Sa di kalayuan ng nilakad ni Candice, napansin niya ang isang karatulang nakapaskil sa isang convenience store. Kasambahay needed stay in, magandang sahod. Iyon ang nakalagay sa karatula.
Napangiti ang dalaga. Ito na siguro ang pagkakataon niya. Pero ano nga bang alam niya? Tinawagan niya kaagad ang numerong nakalagay sa placard. Mabutit agad namang tumugon. Papatayin niya din kaagad ang kanyang cellphone at baka tawagan siya ng kanyang ama. Hello, mag-a-apply po sana ako bilang kasambahay. Agad ibinigay sa kanyang address na ilang hakbang lang naman pala ang layo. Napakalaki ng 2 palapag na bahay. Agad siyang nag-doorbell. Isang may edad na babae ang nagbukas at sumalubong sa kanya. Salamat naman at may nag-apply na rin sa wakas. Abay ako'y hirap na hirap ng mag-isa rito. Wika nito nang sabihing siya ang tumawag kanina. Sa laki nitong bahay, wala po kayong kasama? Nako, malaking problema. Kasi itong si Sir Seljan, hindi basta-basta kumukuha ng katulong. Wala ring magtatagal na kasama ko dahil sa kasungitan niya. Alam mo kasi Iha, nagbago si Sir mula nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa plane crash. Suplado, palagi nakahiyaw at mabilis uminit ang ulo. Kaya sana matagalan mo. Tumangutango siya. Anong ibig niyong sabihin? Kayo lang po mag-isang nag-aasikaso sa kanya at nag-aasikaso sa malaking bahay na to? Mismo, dahil ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Yung ibang maid, masigawan lang ni Sir. Ayaw nag-iimpakit lumalayas. Wala akong magawa, ayaw magpapigil Sabi pa ni Manang Arlene. Okay po, naiintindihan ko. Halika sa magiging kwarto mo at para makakain ka, baka pagbihes at ituturo ko na sa iyo ang dapat mong gawin, okay? Masayang sabi nito, tsaka nagpatiuna sa kanya patungong likod ng mansyon kung saan may tig-isang silid sila ni Manang Arlene. Ang sabi ni Manang Arlene, madalas na gabi nang umuuwi ang kanilang amo. Pero syempre, preparado na siyang humarap. Tinuruan siya ni Manang ng mga gustong ulam ni Zeljan kahit na hindi pa niya nasusubukang lutuin. Ano nga bang ginagawa ng Google? Kaya search na lang siya kung sakaling magluluto na. 10:00 na ng gabi, nagpaalam na si Manang Arlene na mauna nang matulog sa kanya at siya nang maghintay at magbukas ng pinto sa kanyang boss kung sakaling dumating na ito. Ilang minuto siyang nakaupo sa sofa habang nagbabantay hanggang sa napahikab siya. Kalaunan, napatingin si Candice sa nag-aanyayang mahabang upuan na humilata muna. Totally wala pa naman ang kanyang amo. Ganoon ba ka-workaholic ang lalaking yun? Halos hating gabi na hindi pa umuwi. Walang halong biro, inaantok na siya. Nahiga na nga si Candice sa sofa kalaunan. Pasado 11:00 ng gabi, tsaka pa dumating si Zeljan. Medyo nakainom, pagod at nais nang magpahinga. Sir, ihahatid na po kita sa kwarto niyo. Nag-alala si Mang Ben na personal driver ni Zeljan. Thank you Mang Ben pero kaya ko namang mag-isa. Hindi naman ako lasing. Ani Zeljan dahil nakailang shot lang naman siya. Galing ang lalaki sa isang event. Napainom siya ng kaunti. Sakto lang din para makatulog siya pagdating niya. Sige po sir, mag-iingat po kayo. Wika ni Mang Ben at tinungo na rin ang kanyang kwarto sa likuran ng mansyon katabi lang din ng kwarto ni naman ng Arlene at Candice. Pagpasok ni Zeljan sa malaking bahay, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Maaaring tulog na si Manang kaya walang sumalubong sa kanya. Pero napatanga siya nang makita ang isang babaeng nakahiga sa sofa. Kumunot ang kanyang noo habang papalapit. Unang umagaw ng kanyang pansin ang napakakinis at puting binti ng babaeng nakasuot ng maid uniform na umabot lang sa gitna ng mga hita. At dahil nalilis sa pagtulog ang damit ay lumabas ang hindi niya dapat makita. Tila pinagpawisan si Zeljan at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Kailan pa nag-react ang kanyang katawan sa isang maid. Pero mahahalatang hindi ito ordinaryong maid lang. Ang kanyang mga tingin lumipat sa mukha nito at kahit tulog, napakaganda ng babae. Sino ka? Paano ka nakapasok sa loob ng bahay? Magninakaw! Naalimpungatang napasigaw si Candy sa gulat. Kahit si Zeljan ay nahirinan sa pagsigaw nito. Magnanakaw? Ako? Reaksyon ng lalaking itinuro ang sarili. Nagsalubong ang kilay at nagtagis ang bagang. Medyo sumuray pa nga ito. Oo, ikaw nga. Alangan namang ako.
Nagkukumahog na si Candice na kunin sa bulsa ang kanyang cellphone upang tumawag ng pulis. Ngunit inagaw ni Zeljan ang hawak na cellphone ng kanyang maid tsaka piniga ito sa braso. Nanlaki ang mga mata ni Candice nang ilapit ng lalaki ang muka sa kanya. Hindi ako magnanakaw, sumama ka sa akin. Laking gulat na lang ni Candice nang bigla siya nitong kalad ka rin sa kung saan. Kabado siya, mukhang mapagsasamantalahan siya ng di oras. Pero pagdating sa kwarto ng lalaki kung saan siya dinala ay nangilala si Candice. Nakagat ang isang daliri nang makita ang malaking portrait na nakadikit sa pader ng silid nito. Kamukha lang naman iyon ng lalaking galit na nakatingin sa kanya ngayon. Sir Zeljan? Kunwari nakukonsensya niyang bulalas. Naku patay. Bulong niya sa isipan. Ang sabi pa naman ni Manang Arlene, masungit ang lalaki at walang nagtatagal na katulong dahil mabilis nito iyong isinisisante. Baka unang pasok niya, last na rin yun. Tsaka pa siya binitiwan at napatingin sa mukha niya. Sir Zeljan, I'm really sorry. Manang told me na hintayin kita para mapagbuksan ng pinto pero paano ka pong nakapasok? Nagtataka si Sandis. This is my house. And I know how to open it without anyone. Now get out! Para namang bulag na naglaho si Candice at napasandal pa sa likod ng pinto. Muntik na siya doon. Akala niya sisisantihin siya ni Zeljan. Pag nagkataon, saan na naman siya pupunta? Habang si Tricia at Joaquin matapos ang kasal, ay umuwi na nga siya sa bahay ng lalaki. Hindi naman nakakatakot ang mukha ni Joaquin dahil napakagwapo. Pero yun nga lang, nakakailang para kay Tricia. Matapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit, nakita niyang pumasok sa kwarto si Joaquin. Sinundan niya ito ng tingin. Joaquin, dito ka ba matutulog? Tanong niya sa lalaki. Oo, at magkasama tayo sa isang kama. Huwag ka mag-alala, hindi kita pipilitin kung ayaw mong ibigay ang tungkulin mo sa akin. Remember, kasal tayo. Inaasahan mo bang si Ate Candice ang makakasama mo ngayon? Arranged marriage to, kaya hindi ako nagsising tinanggap ko. Isa pa okay ka naman hindi naman na masama. Nakangiting sabi ni Joaquin. Napasimangot si Tricia. May disappointed siyang nabasa sa mga mata nito kanina. At bago siya pumasok sa kwarto nito, may tinanggal itong photo. Isa na doon ang photo ng kanyang ate Candice. Hindi niya inasahang makikita ang larawan ng kanyang ate sa kwarto ni Joaquin. Iisa lang ang ibig sabihin nito. May pagtingin si Joaquin sa kanyang ate, pero hindi na lamang siya kumibo. Bagkos ay kumuha ng malinis na towel at naunang naligo. Paglabas niya ng banyo, eto naman ang pumalit sa kanya. Matapos mag-ayos, humiga siya sa pinakadulo ng kama. Wala pang ilang minuto, lumabas na si Joaquin sa banyo. Hindi niya maiwasang lingunin ng asawa. Nakasuot ito ng roba habang pinupunasan ng basang buhok. Ngumiti si Joaquin at siya'y nilapitan. Ready ka na ba? Ready saan? Ngumiti ito bago tumabi sa kanya. Tsaka panahulaan ni Tricia ang ibig sabihin ng asawa. Behave. Nang akmang iiwas, sinapo ni Joaquin ang kanyang likuran. Joaquin, okay lang bang wag muna nating gawin? Ano kasi, nag-aaral pa ako, tsaka di ba wala naman to sa kasunduan? Natigilan si Joaquin. Tila nagbago ang mood. Okay, good night. Sabi nito at iniwan siya sa kama. Nagbihis ito tsaka lumabas ng kwarto. Tsaka palang yata umayos ang pulso niya na tila nagwawala kanina sa lakas ng kabog nito. Kinailangan pang mag-alarm ni Candice para lang magising kinabukasan ng maaga. Ngunit nauna pa rin si Manang na magising sa kanya. 6:00 na iyon ng umaga. Nakapagluto na nga ito ng almusal para sa kanilang amo. Good morning, Manang. Binati siya nito't inalok na magtimpla ng kape pero tumanggi si Candice. Napagbuksan mo ba si Sir kagabi? Nandilat ang kanyang mga mata nang maalala ang eksena kagabi. Actually, Manang, hindi po bakit? Ang tagal niya kasing dumating kaya nakatulog na ako. Ano? Gulat si Manang, napatakip pa sa sariling bibig matapos iyon maibulalas. Paano yan ngayon? Anong gagawin natin? Pag ikaw sinisanti ni Sir ay ewan ko sa'yo. Basta mamaya humingi ka ng sorry. Utos nito at hinarap muli ang ginagawa. Tsaka, Manang, napagbintangan ko siyang magnanakaw. Ano?
Sus Mariosep naman, Candice, ano bang ginawa mo? Halos mag-hysterical ang matanda nang may magsalita sa kanilang likuran. Good morning. Bati ni Zeljan kaya napalingon ng sabay ang dalawa. Good morning, sir. Bati ka agad ni Candice. Pasensya na po kayo sa nangyari kagabi. Huwag niyo sana akong sisisantihin. Pinalayas po ko sa amin. Wala po akong matutuluyan. Kahit anong parusa gagawin ko. Basta huwag niyo lang akong tatanggalin. Lumapit si Candice at hinawakan sa kamay si Zeljan. Nagmakaawa, ginaling ang magdrama. Sige na, sir. Kahit huwag niyo na akong sahuran. Basta libre sa pagkain. Promise, hindi na ito mauulit. Nandilat naman si Manang sa hindi inaasahang gagawin ng babae. Napapakamot na lang ito sa ulo nang makita ang pag-iiba ng ekspresyon sa mukha ni Zeljan. Okay, tipid na sagot ng kanyang amo. Totoo? Hindi makapaniwala si Candice at kay lawak ng ngiti niya. Tumangutango si Zeljan at hindi maintindihan kung bakit hindi niya magawang magalit sa babae. Dahil ba sa malambing nitong boses? Matapos bitawan ng kamay niya, lumipat ito kay Manang at tuwang-tuwa. Narinig mo yun, Manang? Hindi galit si Sir sa akin, hindi niya ako papaalisin. Napapangiti na lang si Manang at napatingin sa seryosong mukha ng amo. Umupo si Zeljan sa harapan ng mesa at maliksing naghain si Candice. Pinagsilbihan nito ang amo. Habang ginagawa yun, matamang pinagmasdan ni Zeljan ang magagandang daliri ng dalaga na para bang hindi sanay sa mga gawaing bahay. Ramdam niya ang malambot nitong palad kanina nang siya'y hawakan. May tila balahibong pusa sa braso nito na gusto niyang hawakan. Napatitig siya sa maamo nitong muka. Ano nga ba talaga ang rason kung bakit ito nag-apply sa kanya bilang maid? Nang magtama ang mga titig nila, nginitian siya ng babae. Ngiting umabot yata sa kanyang puso. Nag-iwas siya ng tingin at nag-focus sa pag-aalmusal. Manang, nagka-girlfriend na po ba si Sir? Tanong ni Candice habang naglalakad sila papuntang palengke. 8:00 yun ng umaga at may hawak siyang payong. Nakikisabay silang maglakad sa mga taong papunta din sa palengke. Umiling ang ginang. Nako, busy yan si Sir. Walang panahong mag-girlfriend. Sa gwapo niyang yun, nakakapagtaka. Baka kaya masungit kasi walang love life. Nakangiting sabi ni Candice. Buong akala niya may edad na ang lalaki kaya masungit. Pero bukod pala sa yummy ay kay gwapo. What if naging boyfriend niya si Zeljan tapos pinakasalan siya nito para wala nang magawa ang kanyang magulang na ipakasal siya kay Joaquin? Nako, hindi ka maniniwala. May babaeng panay ang lapit dyan kay Sir Zeljan pero hindi naman pinapansin ni Sir. Hindi mo pa nga lang nakikita. Pero madalas talaga siyang pumupunta ng bahay. Ewan ko ba naman, wala namang gusto si Sir pero feeling girlfriend. Medyo iritable ang boses ni Manang. Napataas ang isa niyang kilay. At sino naman kaya ang babaeng yun? Makikilala mo rin yun katagalan kapag naligaw sa bahay. Pero sana nga wag nang pumunta dahil hindi ko bet ang ugali ng babaeng yun. Masyadong mapapel kay Sir. Feeling niya magugustuhan ni Sir. Napaisip si Candice. Si Zeljan lang ang makakatulong sa kanya para makaiwas sa Joaquin na iyon. Kaya naman kailangan niyang mapansin ng kanyang amo. Sa puntong iyon, nag-iisip na si Candice ng kanyang plano. Samantala sa office, abala si Zeljan sa kanyang trabaho. Sunod-sunod ang meeting, may mga kontratang kailangan niyang pirmahan at may mga report na dapat tapusin bago matapos ang araw na iyon. Tahimik ang buong conference room habang nagsasalita ang isa sa kanyang executive. Ngunit tila wala roon ang isip ni Zeljan. Bigla na lang sumagi sa kanyang alaala ang bagong maid at kinuha ang buo niyang atensyon. Ang bagay na dapat sana hindi niya nakita. Of course, walang kaalam-alam ang inosenteng dalaga sa nangyari dahil nga tulog ito. Hindi siya inakit. Bawat kilos ng dalaga ay natural kahit na ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Ang hindi inaakalang may dating sa kanyang simpleng paghawak nito sa kanyang kamay. Ang simpleng pagngiti bilang pasasalamat. Sir? Sir? What? Para siyang naalimpungatan sa boses ng kanyang sekretaryang si Menchi. Nasa loob na pala siya ng office at tapos na ang meeting na hindi niya namalayan.
What the heck? Kailan pa nagulo ang isip niya dahil lang sa isang maid? Napapikit si Zeljine habang kinakalma ang sarili. Natuon ang atensyon sa papeles na inilapag nito sa ibabaw ng kanyang mesa. Binuklat at pinirmahan. Sir, si Ma'am Nancy po nasa labas. Sabi nito pero bumukas na ang pinto at sumungaw ang ulo ng babae. Hi babe! Walang paalam na pumasok ito sa kanyang opisina. Napapikit si Zeljine dahil istorbo lamang ito sa kanya. Next time, don't ever let her into my office again. Kung hindi sisisantihin kita. Naiintindihan mo? Pabulong ni Zeljine sa kanyang sekretarya sa galit na boses. Napahiya ito. Nag-alala dahil may isang salita si Zeljine. Wala itong pinanghihinayangang employees kapag nagkakamali. Okay sir, I'm sorry. Halos walang boses ang kanyang sekretarya at magalang na tumango bago nagpaalam. Si Nancy naman, agad umupo sa mesa ni Zeljine at ikinawit ang isang braso sa leeg nito. Do you miss me babe? 3 days akong hindi nagpakita sa'yo. Naglalambing ang boses ng babae habang inaayos ang hindi naman magulong necktie ni Zeljine. Tinanggal ni Zeljine ang kamay ni Nancy at siya na ang lumayo sa babae. Pero niyakap siya nito sa likuran. Ipinulupot ang 2 palad sa kanyang bewang. Zeljine, you know from the very beginning that I like you. Ano bang ayaw mo sa akin? I'm beautiful, sexy and wealthy. Most important, my dad and mom likes you. Sabi ng babae na medyo iritable. Bumuntong hininga si Zeljine. Alam mo, habang pinagduduldulan mo ang sarili mo sa akin, mas lalong lumalayo ang loob ko sa'yo. Ayoko ng mababang uri ng babae. Hintayin mong lapitan ka ng lalaki. Now, get out of my office, Nancy. I'm busy. Matigas ang boses ni Zeljine. May warning. Napahiya si Nancy pero hindi nangangahulugan na siya'y susuko. Darating ang araw na ito na mismo ang hahabol sa kanya. Isinusumpa niya yon. Ilang araw nang nakalipas mula nang ikasal si Joaquin at Trisha at naging normal naman ang takbo ng buhay ni Trisha. Pumapasok siya sa school at idinadaan ng asawa bago ito pumasok sa trabaho. Nasanay na rin siyang kasama si Joaquin. Mabait ito hindi katulad ng kanyang inaasahan. Akala niya dati magiging miserable ang buhay niya sa lalaki pero hindi naman pala. Sa hapong yun, ipinasundo siya sa driver ni Joaquin dahil may inaasikaso nga daw ang lalaki. Pero pagdating sa bahay, nadatnan niyang may kausap ang asawa sa veranda. Natigilan si Trisha. Tila kaedad lang ni Joaquin ang kausap. Masaya ang dalawa habang may mga dokumentong hawak ang babae. Paminsan-minsan, napapangiti pa si Joaquin na para bang natural lang sa lalaki na kasama ito't kausap. Nanikip ang dibdib ni Trisha nang hindi sinasadya. Ganito ba siya sa mga nakakausap na babae? Sweet? Bulong niya sa sarili. Hindi niya na hinintay na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Tahimik siyang bumalik sa loob ng bahay. Walang kaalam-alam ang babae na tungkol lamang iyon sa isang malaking business partnership ng kumpanya ni Joaquin. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Joaquin sa kanilang kwarto. Trisha? Nakita ni Joaquin na tahimik itong nakaupo sa gilid ng kama. Pagkakita sa lalaki, nagkunwaring abala si Trisha. How's your day? Tanong ni Joaquin na nilapitan ng asawa. Akma sanang hahawakan ng kamay nito pero umiwas si Trisha. Tumawag si Ma'am. Namimiss ako. Gusto nila na sa bahay na ako mag-dinner. Okay lang ba, Joaquin? Masama pa ang loob ni Trisha sa asawa kaya gusto niyang umalis. Gusto niyang magpalipas ng sama ng loob niya. I'll go with you. May importante din akong sasabihin kay Dad. It's about business. Nakangiting sabi ni Joaquin. Gusto ko sanang ako lang mag-isa. Samahan mo na lang yung babaeng kausap mo kanina. Nagseselos na sabi ni Trisha. Hindi niya mapigilan ang sarili. Naiinis siya. Gustong kumprontahin ng lalaki pero hindi niya magawa. Natigilan si Joaquin sa inasal ng asawa. You mean si Mrs. Solis? Bahagya pang nakangiti si Joaquin kaya sobrang gwapo nito. Umismid si Trisha. Wala siyang pakailam kung sino ang kausap nito kanina. Ang nais niya'y umalis. Kumuha siya ng bag at naglagay ng gamit sa kanyang bag. Aalis siya. Iiwan si Joaquin. Bahala ito sa buhay niya. Wait, anong ginagawa mo? Inago naman ni Joaquin ang bag ni Trisha
at tinanggal ang laman nito. Ano ba? Inis na singhal ni Trisha sa lalaki at nakipag-agawan sa bag. Wait, are you jealous? Namula ang pisngi ni Trisha na iniwas iyon sa asawa. Nagsiselos siya? At bakit naman siya magsiselos? Arranged marriage lang naman sila. Once na naging okay ang business ng kanyang pamilya, pwede na silang maghiwalay. Hindi ako nagsiselos, no? Ang totoo, Joaquin, ayoko na dito. I just wanna go home. Natigilan si Joaquin. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Halatang hindi nagustuhan ng kanyang sinabi. Bigla ay nagsisi si Trisha. Gusto niyang bawiin ang sinabi pero kinuha nito ang kanyang bag at ipinatong sa ibabaw ng kama. Okay Trish, if you wanna go home, it's fine. Fix your things at ipapahatid kita sa driver. Malungkot ang boses ni Joaquin bago siya iniwan sa loob ng kwarto. Natigilan si Trisha. Nakalimutan niyang lahat ng gustuhin niya ay ibinigay ni Joaquin at ginagawa nito. May luhang gustong sumungaw sa kanyang mga mata. Naiinis siya sa sarili na hindi niya maintindihan. In love ba siya kay Joaquin? Napilitan tuloy siyang mag-impake ng kaunting damit. Paglabas, dala niya ang kanyang bag na may lamang konting gamit. Ayaw niyang magtagal, mamimiss niya ang asawa. Basta magpapalipas lang siya ng sama ng loob niya. Sa salay may kausap si Joaquin sa cellphone. Saglit siyang nag-intay hanggang sa natapos. Bago siya binalingang nakangiti na. Mukhang masayang aalis siya. Baka kausap nito sa cellphone ng isa sa mga babae ni Joaquin. Nilapitan siya nito at kinuha ang hawak niyang bag. Ako nang maghahatid sa'yo. Idadaan kita sa bahay niyo. May pupuntahan din ako. Paliwanag dito bago siya tinalikuran. Naroon pa rin ang bigat ng dibdib niya. May pupuntahan si Joaquin. Makikipagkita. Kanino naman? Wala na siyang nagawa nang sumunod na lang sa asawa. Habang nagmamaneho, tahimik si Trisha. Walang kibo kahit na panay ang sulyap sa kanya ng asawa. Pagdating sa bahay, si Joaquin ang nagpaliwanag sa kanyang ina na namimiss niya ang mga ito kaya pinayagan siyang umuwi muna. Anak, kamusta naman kayo ni Joaquin? Hindi ka ba niya sinasaktan o pinwersa? Hindi niya halos marinig ang sinasabi ng kanyang ina dahil nakay Joaquin ang mga mata niya. Nasa veranda ito kausap ang kanyang ama. Kahit sa ang anggulo niya tingnan ng lalaki napakagwapo. At hindi siya nagsising pinakasalan si Joaquin. Ilang sandali pa, nagpaalam na ang lalaki sa kanyang ama. Bahagya siyang nalungkot nang makitang humarurot ang kotse ni Joaquin. Bit-bit ang bag na tinungo niya ang kwarto at doon umiyak sa inis. Nagtataka naman ang ina ni Trisha sa kilos ng kanyang anak. Hindi pa talaga ito handang mag-asawa pero wala silang choice. Ganoon pa man, nagpahanda siya ng masarap na hapunan para sa mag-asawa. Dahil babalik si Joaquin para dito na rin mag-dinner. 2 oras nagmukmuk sa kwarto si Trisha bago katukin ang katulong para maghapunan. Ma'am, naghihintay na po ang magulang ninyo sa baba. Kakain na po, sabi ng katulong pero walang gana si Trisha. Sabihin nyo, ayokong kumain. Narinig na lang niya ang papalayong yapak ng maid. Maya-maya, may kumatok na naman sa kanyang pinto. Inis na siyang bumangon at nagpapapadyak palapit sa pintuan. Bakit ba ang kulit mo? Natigilan siya pagbukas ng pintuan dahil nandoon si Joaquin at nakatayo. Tulala siyang napatingin dito. Joaquin? I thought na namimiss mo na si Mami at Daddy kaya nga gusto mong umuwi. Masama ang pakiramdam ko. Kinapa nito ang kanyang noo kaya bahagya siyang napaatras. Nagkukunwari lang naman kasi siya. Okay. Go back to your bed at dadalhan kita ng dinner. Sukat akalaing buhatin siya nito kaya napasinghap si Trisha. Napahawak sa braso nito at napatitig sa mga mata ng asawa. Tinutuo nga ni Joaquin ang sinabi nito at sa kwarto nga niya sila kumain dalawa dahil nga sinabayan siya ng asawa. Joaquin, ako na. Agaw niya sa kutsara nang akma siya nitong susubuan. Naiilang siya sa lalaki. Let me do this, okay? Hinawi nito ang kamay niya at siya'y sinubuan. Makulit si Joaquin kaya wala na siyang nagawa pa. Isang kutsara lang ang gamit nila at share sila sa plato. Sa ginawa nito sa kanya, nawala ang tampo at selos ni Trisha. Matapos nilang kumain, ito na nga ang nagdala sa kusina ng kanilang pinagkainan. Pero bumalik din agad sa kanyang silid ang lalaki. You can stay here.
until you wanna go home. But I'll be sleeping right beside you. Ano? Dito ka matutulog? Habol niyang tanong dahil nakahiga na si Joaquin sa kanyang kama. Hindi iyon ganun kalaki tulad sa kwarto nila sa bahay ni Joaquin. Why not? Mag-asawa tayo. Kaya dapat kung nasan ka, nandito rin ako. Hanggat hindi ka umuwi, dito rin ako matutulog. Hinila siya nito sa kamay at iniyupo sa gilid ng kama. Napatingin siya sa asawa. Pero Joaquin, ang liit ng kama ko. Ayaw nga kitang katabi. Come on babe, I didn't do anything until you graduate. Just hug and kiss, okay? At niyakap siya ng lalaki na ikinatulala niya. Confirm, she really loved this man. Dama niya ang nag-hysterical na kaba ng kanyang dibdib. Manang, nasaan si Candice? Pagpasok sa loob ng bahay ay tanong ni Zeljan sa katulong. Napangiti si Manang dahil si Candice agad ang hinanap ng kanyang amo. Kailan pa ito naging interesado sa isang babae? Parang ngayon lang yata. Ayan na siya, sir. Nakangiti si Manang nang makita si Candice na palapit sa kanila galing kusina. Natulala pa nga si Zeljan dahil naka-short at sando lang ang babae. Para siyang nabato-balani habang umaalo ng buhok nito palapit sa kanya habang may matamis na ngiti sa labi. Sir, may surprise ako, dali. Bigla na lang hinawakan ni Candice sa kamay si Zeljan at tinangay patungong kusina ang amo upang ipagmalaki ang kanyang niluto. Isa iyon sa paborito ni Zeljan, kaya naman kanyang sinarapan. Napatingin na lang ang binata sa kamay nilang dalawa. Mahinang tumikhim ang lalaki. Inalalayan pa siya nitong umupo at ito pa mismo ang naghila ng upuan. Hindi niya magawang magprotesta. Namalaya na lang ni Zeljan na may umuusok ng sabaw sa kanyang harapan. Alam kong maghapon kayong nag-work sa office, kaya naman dapat pagdating dito sa bahay may special na sabaw. Alam nyo bang ako ang nagluto niyan, sir? Kaya sinarapan ko para magustuhan nyo. And take note, first time kong nagluto nito. Go sir, just try it. Naglapag ito ng maliit na mangkok sa kanyang harapan at ito na rin ang naglagay ng sabaw kasama ang ulam. Pero distracted siya sa dalaga. Hindi niya maiwasang maglakbay ang kanyang mga mata sa magandang hubog ng katawan nito. Nagtataka naman si Candice kung bakit nakatitig sa kanya si Zeljan. Ngayon niya lang napansin na hindi siya naka-maid uniform. Pero syempre sinadya niya yun. Kahit na hindi siya magpa-sexy sa harapan nito, still sexy pa din siya pero kailangan niyang gawin. Gusto niyang isalba ang kanyang pamilya. At narinig niya kay Manang na isa si Zeljan sa nabibilang na pinakamayaman at namamayagpag sa larangan ng negosyo. Compared to Joaquin, mas pipiliin na lang niyang lalaking woman hater kaysa sa babaero. Sir, pasensya ka na kung nakasuot ako ng ganito ha. Nilabhan ko kasi ang uniform ko eh. Magpapalit na lang ako kung ayaw mo. Totoong nilabhan niya ang kanyang uniform pero sinadya niyang magbihis ng ganito. At tagumpay si Candice dahil halos hindi makatulog si Zeljan matapos kumain. At kahit air-conditioned ang kanyang kwarto, tila maalinsangan na gusto niyang lumabas or maybe may gustong makita ang kanyang mga mata. Bakit ba ginugulo ng babaeng iyon ang kanyang isip? 2 oras ang lumipas na nasa loob na siya ng kanyang silid. Hindi nakatiis si Zeljan at tinungo ang kusina na kumuha ng alak para lang pampatulog. Pabalik na sana siya sa kanyang silid bit-bit ang beer in can nang mapansin si Candice na palabas ng malaking pinto. Saan naman ito pupunta? Sinundan niya ang babae patungo sa swimming pool at natigilan siya nang bigla itong nagdive. Nangingintab ang kaputian nito sa gitna ng gabi habang suot ang two-piece swimsuit. Her whole body was perfect. Sinong mag-aakalang ganito kaganda ang maid niya? Ilang beses niyang sinikap na bumalik sa loob ng bahay. Pero hindi niya magawa. Para siyang uhaw na nilaklak ang laman ng hawak na alak bago lumapit sa swimming pool. Habang nagpapakasawa sa paglangoy sa swimming pool si Candice, ay maririnig ang mahinang tawa nito ng kasiyahan. Namimiss niya ang bagay na ito. 8 years old siya nang matutong maglangoy at naging habit niya na ito kasama ang kanyang kapatid na si Trisha. She miss her a lot, even her dad and mom. Pero kapag sinusubukan niyang tumawag, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang malaman ng mga ito kung nasaan siya. Tsak na pupuntahan siya ng kanyang ama. Sa dibdib, naroon ang kanyang konsensya.
Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang pamilya. Kung nakatira na ba ito sa ilalim ng tulay. Dad, Ma'am Trisha, I'm sorry sa ginawa ko. Hope someday mapatawad niyo ko. But I promise, gagawa ko ng paraan upang maisalba ang kabuhayan natin. Yun ang tumatakbo sa isip ni Candice ngayon nang mapasigaw sa takot pag-ahon sa tubig nang may makitang bulto ng taong nakatayo mismo sa gilid ng pool. Naghihiyaw siya sa takot sa pag-aakalang masamang tao. Nang akmang kakaripas ng takbo, nadulas siya dahil sa basang tiles. Kundi pa mabilis ang lalaki, baka bumagsak siya sa simento. Pigil siya nito sa bewang. Pero nangilala siya sa ayos nila pareho dahil yakap siya nito at dangkal na lang ang layo ng mukha nila. Sir Zeljan? Nahalinahan ng kakaibang kaba ang takot na namayani sa puso niya kanina nang makilala ang amo. Hindi magawang gumalaw ni Zeljan habang nakatitig sa babae at yakap ito dahil gusto niya ang ayos nila ngayon. Marahil sa alak na nasa kanyang katawan kung kaya pakiramdam niya, nagliyab siya. Or talagang may kakaiba sa babae. Hindi na kinaya ni Zeljan ang nararamdaman niya. Mabilis niyang tinawid ang pagitan ng mga labi nila ni Candice upang siilin ito ng halik sa labi. Kasabay nito, binuhat niya ang babae at dinala sa kanyang silid na tila pagmamay-ari niya na inangkin ito. Mabigat ang pakiramdam ni Candice nang unti-unti siyang magmulat ng mga mata kinabukasan. Napansin niya kaagad na nasa silid siya ni Zeljan. Magkatabi silang dalawa sa isang higaan at kapwa walang suot. Agad niyang hinila ang kumot upang takpan ng sarili habang pilit inaalala ang mga nangyari kagabi. Nakagat niya ang ibabang labi at napangiwi sa kirot na sumigid sa kanyang gitnang bahagi. Kasabay niyang naalala kung paanong may namagitan sa kanila. Ang bilis ng pangyayari pero aminado naman si Candice na gusto niya si Zeljan. Bukod sa alam niyang ito lang ang makakatulong na isalba ang kanilang kabuhayan. Matagal niyang pinagmasdan ng lalaki na tila pinagsasawa ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Hindi kasi ito nakakasawang titigan. Pero mabilis niyang binawi ang kanyang tingin nang ito ay kumilos. Dahan-dahan siyang kumilos at akma sanang babangon nang pigilan siya nito sa bewang at ikulong sa mga bisig ng lalaki. Zeljan, kailangan ko nang umalis sa kwarto mo. Baka malaman ni Manang na dito ako natulog kagabi. So what? Kapag nalaman ni Manang na may namagitan sa atin kagabi, matutuwa siya. I like you, Candice. Palagi kitang iniisip. Kahit sa office. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko kagabi. Pagtatapat ni Zeljan, napangiti siya. Naalala niya ang sinabi ni Manang na hindi pa nagkakaroon ng girlfriend si Zeljan. Which means, siya ang kauna-unahang nagustuhan nito. Masasabi ba niyang ang swerte niya? Gusto rin kita, Zeljan. Hindi ko naman siguro ibibigay ang iniingatan kong dangal kung wala akong nararamdaman para sa'yo. Sa tuway niyakap siya nito. Nagpasalamat na dumating siya at binigyan ng kulay ang malungkot nitong buhay. At mas lalo pa siya nitong niyakap. At ngayon, tell me about you, Candice. Sabi mo sa akin dati na lumayas ka sa inyo. Bakit? Napatitig siya sa lalaki. Sasabihin na ba niya sa lalaki ang problema? Paano kung mabigo siyang tulungan nito? Bumangon muna siya at binalot ng makapal na roba ang kanyang katawan bago umupong muli sa tabi ni Zeljan. Ikinuwento niya ang problema ng kanyang pamilya at kung paano nga ba siya napadpad sa Maynila ng di oras. Sinabi niyang tinakasan ng araw ng kanilang kasal. Naawa naman si Zeljan sa kanya. Don't worry, I can help your family. Pero gusto ko bago tayo humarap sa magulang mo, kasal na tayo at wala na silang magagawa pa. Okay? Nakangiting sabi ni Zeljan sa kanya. Napangiti si Candice at mabilis na yumakap sa lalaki. Ito talaga ang savior niya. Parang nawala biglang bigat ng kanyang loob at ang mga alalahanin niya. Payag ako makasal sa iyo, Zeljan, and thank you so much. Bumangon na rin si Zeljan at sabay pa silang naligo. Sa banyo na ulit ang mainit na sandali. Paglabas nila sa kwarto, magka-holding hands ang dalawa patungo sa kusina. Natigilan si Manang pagkakita sa kanila. Napangiti at medyo naluha pa. Manang, I want you to meet my girlfriend. Nakangiting ipinakilala ni Zeljan kay Manang si Candice. Nang ibig sabihin lang noon mula sa araw na yon, hindi nakatulong si Candice. Natawa naman ang dalaga sa kalokohan ng nobyo.
Pero si Manang, emosyonal silang tinitigan. Akala ko, wala ka na talagang balak mag-girlfriend, Sir Zeljan. Pero tama ang hinala ko. Sa tuwing hahanapin mo sa akin si Candice tuwing darating ka. Masayang masaya ako para sa inyong dalawa. Naiiyak na sabi ni Manang. Sa umagang yun, sabay-sabay silang nag-breakfast kasama si Mang Ben na driver na para bang isa silang pamilya. Masaya ang lahat habang nag-uusap-usap tungkol sa kasal dahil nais ni Zeljan na makasal sila ni Candice sa lalong madaling panahon. Hindi nga ito pumasok sa araw na iyon dahil nilakad nila ang kanilang nalalapit na kasal. Una nilang pinuntahan ang isusuot na wedding gown ni Candice. Hinayaan ito ng lalaking mamili ng nais nitong isuot sa araw ng kanilang kasal. Sinabi sa kanya ni Candice na tinakasan nito ang nais na kasal ng mga magulang dahil pangarap ng babae na ikasal ito sa lalaking mahal siya at mahal niya. Habang nagsusukat ng gown ng kanyang bride-to-be, umaalon sa tuwa ang puso ni Zeljan. Finally, hindi na siya malulungkot na walang pamilya. Dahil ngayon, bubuo siya ng sarili niyang pamilya. Sa piling ni Candice kailanman, hindi na siya malulungkot pa. Nakailang take sila ng photo habang parehong naka-wedding suit. Mas bagay sa'yo ang gray suit, Zeljan. Sabi nito habang inaayos ang kanyang kwelyo. Nasa fitting room sila pareho kaya kinabig niya ito at pinagdikit ang kanilang mga labi. Hindi na siya makapag-antay sa kasal nila. Mas excited pa siya sa bride niya. Sa buong buhay niya mula nang mawala ang kanyang mga magulang, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kasaya. I love you, Candice. Seryosong sabi ni Zeljan. Sumeryoso din si Candice at niyakap ang nobyo. I love you too. Matapos pumili ng damit na isusuot, sunod nilang tinungo ang kanilang magiging wedding ring. Muli si Candice ang pumili. Basta kung anong nagustuhan ito'y gusto na rin niya. Masaya pa silang umuwi at sa susunod na araw, lalakarin ang iba pang kailangan para sa kanilang kasal. Sa ngayon, magpapahinga na muna. Pagdating sa bahay, nagulat si Candice nang makitang may babaeng nakaupo sa sofa. Magara ang suot nito. Maraming alahas sa katawan. Mataas din ang takong nito sa suot nitong sapatos. Pagpasok nila, sumalubong sa kanya ang masama nitong tingin. Sino naman ang babaeng to? Hi babe, galing ako sa office mo pero sabi ni Menchi hindi ka pumasok. At sino naman tong basurang to? Baling sa kanya na nakaturo ang daliri. Babe, umalingaw-ngaw iyon sa pandinig ni Candice. Nancy, you again? Iritable ang boses ni Zeljan. Walang gana itong tiningnan. Mabuti na lang at naalala ni Candice ang sinabi ni Manang na may babaeng habol ng habol kay Zeljan at feeling girlfriend. So ito pala yun, Nancy ang pangalan at tinawag pa siyang basura. Ngayong ikakasal na sila ni Zeljan, wala na siyang balak ipag-alala. Kampante lang siya sa kinatatayuan sa tabi ng kanyang nobyo. Isang sabi lang ni Zeljan kay Mang Ben na kalad ka rin palabas si Nancy. Pumapalahaw na ang babae palabas. Bitiwan mo ako, hindi pa ako tapos. Ano ba? Hiyaw nito hanggang sa tuluyan na itong itinapon at nawala ang maingay nitong boses. Sir, pasensya na po kayo. Mapilit po talaga eh. Hindi nga po yan nagpaalam na papasok. Basta na lang akong itinulak. Sumbong pa ni Manang Arlene. Maglalagay ako ng gwardya para hindi na siya makapasok sa loob. Ayoko nang makita ang babaeng yan dito. Sagot ni Zeljan at inalalayan na papasok sa kanilang silidang nobya. Magpapahinga na po kami, Manang. Napangiti naman si Manang habang kinikilig na sinusundan ng tingin ng magkasintahan. Makalipas ang ilang araw na paghahanda ni Zeljan, dumating na ang pinakahihintay na araw ng kanilang kasal. Maagang nagtipon ang iilang bisita dahil private wedding iyon. Tanging kaibigan lang ni Zeljan at mga empleyado ng Manriquez Group. Sa loob ng isang napakagandang simbahan na pinalamutian ng puting rosas at mga puting liryo, bumukas ang malaking pinto. Lumitaw si Candice, suot ang isang eleganting puting wedding gown. Kitang-kita ang kanyang kagandahan habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng aisle. Sa unahan, hindi maalis ni Zeljan ang kanyang mga mata sa babaeng pinakamamahal niya. Ang dating malamig at laging nakasimangot na lalaki, ngayon ay hindi napigilang mapangiti habang pinipigilan ang kanyang emosyon.
Pagdating ni Candice sa altar, marahan niyang inabot ang kamay ni Zeljan, si Manang Arlene ang tumayo na kanyang ina. Habang isinasagawa ang seremonya, taimtim silang nangakong mamahalin, igagalang at sasamahan ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Hanggang sa ianunsyo na nga ng pari ang kanilang kasal. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Wika ng pari. Nagkatitigan na magkasintahan nang humarap si Zeljan sa asawa. Niyakap muna ito ni Zeljan na puno ng pagmamahal bago hinagkan. Nagpalakpakan ng ilang bisitang naroon. Successful ang kanilang kasal. At dahil mahigpit ang security, walang nakapanggulo sa kanila. Congratulations! Masayang bumuhos sa mga petals ng bulaklak habang sabay na lumabas ng simbahan ng bagong kasal. Magka-holding hands at kapwa nakangiti. Nag-picture taking bago tuluyang nagtungo sa reception na tumagal lang ng 4 na oras. Gabi na nang makauwi ang bagong kasal sa mansyon at parehong handa ng harapin ang panibagong buhay bilang mag-asawa. Habang sina Trisha at Joaquin naman ay 3 araw na ang lumipas mula nang makabalik ang mag-asawa sa mansyon. At dahil ramdam ni Joaquin na nagsiselos ang asawa sa mga babaeng nakakausap, ay iniiwasan nitong hanggang opisina lang ang kanyang kadil tungkol sa negosyo. Ayaw niyang maulit na magtampo ang babae. Sa hapong iyon, nadatnan ni Joaquin ang asawa sa kusina na nagluluto. Wala itong kaalam-alam na inagahan niyang umuwi upang sabihin ang magandang balita. Pakanta-kanta pa si Trisha. Napangiti si Joaquin at naaliw na pinagmasdan ang mahubog nitong katawan. Imbis na lumapit, pinagkasya niya ang kanyang sarili na sumandal sa pinto at pagmasdan ito. Habang si Trisha naman, nakakailang tikim na siya ng kanyang niluluto. Nag-double effort siya para makapagluto ng masarap nang matuwa naman si Joaquin sa kanya. Pero bakit ganun? Parang hindi siya sigurado sa timpla. Simpleng tinolang manok lang naman yun pero gusto sana niyang gawing espesyal. Joaquin, sana magustuhan mo to. Nag-practice pa siya ng kanyang sasabihin. Kunwari naglagay sa maliit na mangkok at iniabot sa asawa. Love, pwede bang tikman mo kung masarap? Nang makita iyon ni Joaquin, napangiti ang lalaki. Bakit kapag wala siya sa harapan nito, kaya siyang tawaging love? Napangiwi naman si Trisha na naartihan sa kanyang sinabi. Bakit kailangan pang tawagin niyang love ang lalaki? Pwede namang Joaquin lang. Muli siyang nag-practice. Babe, Joaquin, sana magustuhan mo. Alam mo bang niluto ko talaga to para sa'yo? Muli siyang nag-practice para naman kapag totoong nasa harapan niya na si Joaquin, hindi siya mahihiya o mauutal. Dahan-dahan nang lumapit ang nakangiting si Joaquin sa kanyang asawa. Kanina love, ngayon naman babe. We'll see kung kaya nga nitong sabihin yun sa harap niya. Lihim siyang napapangiti sa kakyutan ng ginagawa nito. Nang biglang tumikhim si Joaquin, kaya naman nagulat si Trisha. Agad itong nataranta, kaya naman humalagpos sa kanyang kamay ang mangkok at natapon ng sabaw. Napasigaw si Trisha nang mapaso, ngunit pilit na hinabol ang hawak na mangkok. Basag iyon ang bumagsak. Nataranta siya, nag-alalat ng hinayang. Sapo ang kamay na napaso ng sabaw na dinaluhong siya ni Joaquin. Are you okay? Hinawakan nito ang kanyang kamay, pero dahil nahihiya si Trisha na napanood ang kanyang ginawa, namumula itong iniwas kay Joaquin. Joaquin, sorry. Natapon ko. Lilinisin ko na lang. No need, halika na. Inilagay nito ang kanyang kamay sa faucet at dinala siya sa sala upang doon gamutin ang kanyang napaso. Katulong nang nag-imis ng kanyang kalat na inutos ni Joaquin. Kaya ko na Joaquin, salamat. Habang nilalagay ng gamot ang paso, ay pilit na binabawi ni Trisha ang kanyang palad. Pero ang totoo, gusto niya lang umiwas kay Joaquin. Ano bang pumasok sa kalukuhan sa ulo niya at nagawa niya yun? Natigilan siyang napatitig sa asawa nang hipan iyon ni Joaquin matapos lagyan ng gamot. Daig pa niya ang inilipad sa alapaap. Grabe, napakakiring nito. Nang matapos ay tinitigan siya ng lalaki. Next time, kapag gusto mong magpa-impress sa akin, hindi mo na kailangang saktan ang sarili mo. I like you, Trisha. Kumabog ang dibdib niya at nabato sa kinauupuan, damang nagiinit ang pisngi. Talagang ang narinig nga nito ang kanyang sinabi. Hindi lang narinig, pinanood pa siya ng lalaki. Sa sobrang hiya,
Kumaripas ng takbo si Trisha patungo sa kanilang silid at nagtakip ng unan sa mukha niya. Nakakahiya, hiyaw ng kanyang isip. Sinundan naman ni Joaquin ang asawa sa loob ng kanilang kwarto. Nakatakip sa mukha nito ang unan. Alam mo ba kung bakit ako umuwi ng maaga? Sabi niyang umupo sa gilid ng kama. Napakunot noo si Trisha at napaisip. Unti-unting tinanggal ang unan sa kanyang muka at bumulaga sa kanya ang nakatunghay na si Joaquin. I have a good news. Matagal na tumitig si Trisha sa asawa bago umupo ng ayos sa harapan nito. Wari ba nakamove on na rin siya sa kahihiyang inabot kanina? Anong good news? It's been less than a month since I invest a capital into your dad's company. But now it's back on its feet and recovering faster. Unti-unting napangiti si Trisha sa ibinalita ng asawa. Yun naman talaga ang rason kung bakit siya nagpakasal kay Joaquin para isalba ang kanilang kabuhayan. Talaga? Tumango lang si Joaquin na may ngiti sa labi. Galing si Dad sa office ko kanina. Sa tuwa ay wala sa sariling napayakap si Trisha sa asawa. Joaquin, salamat. Hindi na namin kailangang tumira sa ilalim ng tulay. Salamat talaga. Hindi ko naman nahayaang mangyari yung Trish. Kahit na bumagsak pa ng tuluyan ng negosyo nyo. Kaya kong i-provide lahat ng pangangailangan ng pamilya mo, okay? Masayong sabi ni Joaquin, marahang tinitigan ng asawa at hindi napigilan ng sariling haplusin ang pisngi nito. Anong nangyayari sa akin? Bakit gusto ko siyang hagkan? Naitanong ni Joaquin sa kanyang isipan habang nakatitig sa mga labi nito. Pigil na gawin iyon ni Joaquin dahil nais pa nitong makapagtapos ng pag-aaral kaya lumayo siya. Let's have a dinner. Bigla ako nagutom. Umiwas si Joaquin dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Nakahinga naman ng maluwag si Trisha. Ang ate niya, bigla niyang naalala. Ngayong nakaligtas na sa pagbagsak ang kanilang kumpanya at okay na rin naman sila ni Joaquin, maayos na ito siguro, pwede nang bumalik ang kanyang ate. Sobrang miss niya na ito. Naalala niyang sinabi ng kanyang ama na itinakwil nito ang kanyang ate dahil sa pagtalikod noon kay Joaquin. Kailangan niya makausap ng maayos ang dad niya tungkol sa pagbabalik ng kapatid niya. Bukas, uuwi siya upang kausapin ito na sana pumayag ang dad niya na bumalik ang kanyang kapatid para buo na muli ang kanilang pamilya. Pero this time, kailangan niyang sundan si Joaquin sa kusina upang sabayan itong kumain. I like it. Perfect. Papuri ni Joaquin habang sabay silang kumakain. Napangiti si Trisha dahil nagustuhan ng kanyang asawa ang tinolang manok na kanyang iniluto. Proud siyang kahit papaano, magagampanan niya na ang kanyang tungkulin bilang asawa nito. Pero may isang bagay na hindi malinaw sa kanya. Ngayong okay na ang kanilang kumpanya, mananatili ba siya sa poder ni Joaquin? Hey, anong iniisip mo? Joaquin, diba sabi mo okay na ang kumpanya ni Dad? Tsaka arranged marriage lang naman tayo. Naisip kong hindi niya na ituloy ang kanyang sasabihin. Bakit parang bumigat ang kanyang pakiramdam habang iniisip niya kung matatapos na rin bang tungkol sa kanila? Mukhang nahulaan naman ni Joaquin ang laman ng kanyang isipan. This marriage was never a business contract. Ikaw ang kapalit sa pagtulong ko sa kumpanya ng ama mo. Now that your father's company has recovered, nothing changed. You're still my wife. And if you think I'll let you go, in your dreams. Medyo galit ang tono ni Joaquin dahil parang na-disappoint ito. Mahal niya na si Trisha, hindi lang dahil sa kung anong nakita niya or dahil kapalit ng tulong na naibigay niya sa pamilya nito, kundi ayaw niya itong mawala. Sa ilang araw nilang magkasama, bahagi na ito ng kanyang buhay. Pero sa kaibuturan ng puso ni Trisha, napakasaya niya. Gusto niyang isipin na mahalaga siya sa lalaki. Okay, Joaquin. Tugon nito at tahimik na silang kumain. Are you ready, honey? Sa umagang iyon, nakaprepare na ang gamit ni Zeljan at Candice. Ito ang araw na magpapakita siya sa kanyang pamilya. Kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanila. Pero dahil handang ibangon ni Zeljan ang nalugi nilang kumpanya, wala siyang ipag-aalala. Ganoon man, batid niyang galit sa kanyang mga magulang at masama ang loob ng mga ito. Pero handa siyang humingi ng tawad, mabuo lamang ulit sila at maging maayos na ang lahat. Ngumiti siya sa asawa.
Humakbang at lumapit kay Zeljine pero natigilan at napahawak sa kanyang sentido. Dama niya ang biglang pag-ikot ng kanyang paningin at wala pang segundo, bumulagta ang babae. "Candice!" Sigaw ni Zeljine, nagulat sa pangyayari. Natatarantang dinaluhong ang asawang bigla na lamang nabuwal. "Manang Arlene! Mang Ben! Ang kotse!" Buhat-buhat ni Zeljine ang asawa habang itinatakbo palabas ng kwarto. Nag-aalala ito para sa babaeng walang malay. "Sir, anong nangyari kay Candice? Diyos ko!" Pati si Manang Arlene nataranta pagkakita sa walang malay na babae. Hindi nito malaman ang gagawin. Sa pag-aalala, sumama ito sa hospital. Si Mang Ben naman, pagod na pinaharurot ang kotse nang maisakay si Candice. Pagdating sa private hospital, agad namang inasikaso ng mga doktor si Candice. Habang naiwan ng tatlo sa labas na nag-aalala pa rin. Hindi mapakali si Zeljine. Si Manang nakaupo pero umuusal ng dasal na sana walang masamang mangyari kay Candice. Tsak na malulungkot na naman si Zeljine. Ngayon niya lang ito nakitang sumaya matapos maulila. Si Mang Ben naman tahimik pero nakikiramdam at nag-aalala rin. Wala pang isang oras, bumukas ang pinto ng silid kung saan dinala si Candice at iniluwa ang doktor. Halos mag-unahan sina Manang at Zeljine. "Anong nangyari sa asawa ko?" "Congratulations, Mr. Manriquez. Your wife is pregnant." Napapikit si Zeljine at si Manang napamaanga. "Ay Diyos ko, buntis, Dok?" Tanong ni Manang. Halos mahimatay din siya sa pag-aalala kanina. Yun pala, buntis ang babae. Sinabi ng doktor na normal na symptoms ang pagsusuka, pagkahilo ng pagdadalang tao. Nang makarecover si Zeljine sa pag-aalala, napatalon ito. "Yes, daddy na ako!" Sigaw nito't nanakbo papasok kung nasaan ang kanyang asawa. Naiwan ng doktor, si Manang Arlene at si Mang Ben na nakangiti. Masayang na-discharge si Candice sa araw na yun dahil sa kaalamang siya'y nagdadalang tao. At dahil sa nangyari, ipinagpaliban na muna nilang mag-asawa ang pag-uwi sa kanilang lugar. Pagdating nila sa bahay mula sa kotse hanggang sa kwarto, buhat ni Zeljine ang asawa. Bagay na gustong-gusto naman ni Candice. Pakiramdam niya kasi sa mga bisig ng asawa'y safe siya. Naghanda kaagad si Manang ng masarap na tanghalian para sa mag-asawa. Halos subuan siya nito na dinalahan pa sa kanilang silid. Nag-aalala itong mahilo ulit siya. "Salamat Zeljine, okay na ako. Masyado mo naman akong pinapamper. Baka mamaya masanay ako niyan, sige ka." "You're not okay, Candice. Huwag matigas ang ulo. Namumutla ka pa kaya kailangan mo magpahinga, okay?" Halos maghapon siyang natulog. Sakto at tamad din siyang kumilos. Mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit wala na yung hilo na nararamdaman niya katulad kanina. Hoping na bukas, okay na siya para matuloy ang pag-uwi nilang mag-asawa. Kinabukasan, okay na nga ang kanyang pakiramdam. Medyo nasusuka lang at naglalaway na hindi niya maintindihan. Pinabaunan siya ni Manang ng maasim na mangga para kainin niya sa biyahe at natakam naman siya. 5 oras ang tuloy-tuloy na biyahe bago sila nakarating. Hindi maiwasan ng babae ang munting kaba habang iniisip ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sakaling makita ng mga ito si Zeljine. Dama niya ring galit ang kanyang ama. Sa araw na yon, saktong nasa bahay din si Trisha upang kausapin ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang ate. "Wag na wag siyang magpapakita sa akin dahil hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang pagtalikod noon kay Joaquin." Galit na sigaw ng kanyang ama. "Dad, hindi pa ba sapat na naisalba na ang kabuhayan natin sa pamamagitan ko? Alang-alang sa amin ni Mami, patawarin niyo na si ate. Gumawa kayo ng paraan na makabalik siya dito agad. Namimiss ko na siya." Pagmamakaawa ni Trisha, kahit ang kanilang ina ay naiiyak din. "Eduardo, tama naman ang anak mo. Sapat nang maayos tayo. Mahalaga pa rin ang pamilya. Isa pa nagsakripisyo na si Trisha. Oras na para bumalik si Candice sa atin." Maya-maya, may nag-doorbell kaya natigilan ng tatlo. Katulong ang nagbukas ng gate at kalaunan, pumasok sina Candice at Zeljine. "Daddy, Mami, nandito na po ako. Patawarin po ninyo ako." Umiyak si Candice na lumapit sa kanyang ina at yumakap. "Ate Candice!" Galak na bulalas ni Trisha
na agad ding lumapit sa kanyang ate at yumakap. Ate Candice, miss na miss ka na namin. Salamat at bumalik ka. Miss na din kita, Trish. Kayo ni Mami at ni Daddy. Tahimik si Eduardo na nakatingin sa mga ito, pero hindi natutuwa sa pagdating ng suwail niyang anak at ang lakas ng loob na magdala ng lalaki sa kanyang pamamahay. Matapos ang matagal na yakapan at kamustahan, nilapitan naman ni Candice ang kanyang ama pero hinawi nito ang kamay niya at galit na nagsalita. Akala mo ba ha? Natutuwa akong makita ka, Candice. Tinalikuran mo ang pamilya natin. Wala kang utang na loob. Nagdesisyon ka para sa sarili mo. At sino to ha? Dad, I'm sorry. Ayoko lang namang makasal sa taong hindi ko naman mahal. Ano man ang rason mo, Candice? Huli na ang lahat. Hindi na kita matatanggap sa pamilyang to. Tinalikuran mo na kami noon, kaya wala ka nang babalikan pa. Dad, nandito ako't kasama ko ang tutulong sa inyo para isalba ang kabuhayan natin. Mami, Daddy, Trisha, si Zeljan, ang aking asawa. Nagpahid ng luha si Candice at hinawakan ang kamay ng asawa. Nagkatinginan sina Trisha at ang kanyang ina. Nag-asawa ka na, anak? Nagpakasal ka? Gulat na tanong ng kanyang ina. Lalong nagalit si Eduardo. Tinalikuran mo si Joaquin at nagpakasal ka sa kung sino lang sa syudad. Akala mo ba ikututuwa ko yun, Candice? Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Galit na galit ang kanyang ama na ipinagtulakan si Candice. Kung hindi pa naging maagap si Zeljan, baka nasubsob na ang kanyang asawa. Kanina pa niya nais magsalita, ngunit nanatili siyang tahimik para bigyan ng pagkakataong makapag-usap ang mga ito. Pero ngayon na halos saktan na ng ama nito ang kanyang asawa, hindi siya papayag. Sir, maayos po akong humarap sa inyo. Kung sana maayos niyo pong tratuhin ang anak niyo. Mahal ko si Candice. At sorry kung huli ko nang nahingi sa inyo ang permisong pakasalan siya. Pero hindi po ako papayag na saktan ang asawa ko. Malumanay na saad ni Zeljan pero nabalandra ito nang suntukin sa panga ni Eduardo. Napahiyaw ang tatlong babae at mabilis na inawat ang kanyang ama. At si Candice, mabilis na niyakap ang asawang pumutok ang labi. Mas lalong napaiyak si Candice. Nahalinhinan ng galit ang nararamdaman na sana paghingi ng tawad sa kanyang ama. Pero hindi na nakontento pa si Eduardo at dinuro si Zeljan. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay? Anak ko si Candice. Ako ang masusunod kung anong gusto ko para sa anak ko. At ikaw, lumayas ka rito. Igting ang panga ni Eduardong sigaw nang akmasa ng susugurin ito nang humarang si Candice sa Trisha. Dad, tama na. Ani Trisha na umiiyak. Ako ang saktan mo, Daddy. Huwag ang asawa ko. Dahil ako ang may kasalanan sa inyo. Oo, anak niyo lang ako pero may karapatan akong gawin ang gusto ko dahil buhay ko to. At hindi ko obligasyon na isalbang nalulugi yung negosyo. Hiyaw ni Candice. Umalis ka na, Candice. Wala ka ng mga magulang. Ngayon pa bang hindi ka na namin kailangan? Nanginginig ang boses ni Eduardo sa galit. Tama na, Eduardo. Patawarin mo na ang anak mo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Dad, please. Patawarin niyo na si ate. Ginawa ko naman ang gusto niyo ah. Nagpakasal ako kay Joaquin. At nasalba na ang kabuhayan natin. Sana patawarin niyo na si ate. Nanlaki ang mga mata ni Candice nang marinig yun. Anong sabi mo, Trisha? Ikaw ang ipinakasal ni Daddy kay Joaquin? Oo, ate. Nung umalis ka, nasa bahay na ang pamilya ni Joaquin. Kaya ako ang pinilit ni Daddy na magpakasal kay Joaquin. Galit ang pumuno sa puso ni Candice sa mga sandaling yon na hinarap ang kanyang ama. Paano mo nagawa yun, Daddy? Wala ba kayong puso? Pati si Trisha. Nagawa niyo yun para sa sarili niyong interes? Wala kayong kwentang ama. Ito naman ngayon ang pigil ng ginang. Candice, tama na anak. Gusto kong maging maayos ang pamilya natin. Masamang tiningnan ni Candice ang ama. Sige, Dad. Itakwil niyo ako. Dahil ayoko rin namang magkaroon ng isang amang makasarili. I'm sorry, Mama. Pero hindi ko napapayagang masira ang buhay ng kapatid ko. Isasama ko siya sa Maynila. At ikaw, Dad, wala ka ng anak. Pagkasabi noon, hinila ni Candice ang kapatid palabas ng kanilang bahay kasunod ang asawa. Natigilan si Eduardo sa inasal ni Candice. Sa dalawa niyang anak, ito ang pinakamatigas. Iyak ng iyak ang ina ni Candice at Trisha na hinabol ang magkapatid. Pero wala na itong naabutan kundi ang papalayong sasakyan.
Tahimik lang si Trisha habang nasa loob ng sasakyan. Naghisterika lang kapatid niya kanina nang malaman na nagpakasal siya kay Joaquin dahil hindi nito alam na naging siya'y maayos. Gusto niya ring siguruhin na kung ano nga ba ang kalagayan ng kanyang kapatid kaya hindi na siya nagprotesta. Sasama siya sa Maynila kung iyon ang nais nito. Gusto rin naman niyang makausap ng maayos ang kanyang ate. Isa pa, miss niya na talaga ito. Umiiyak ang kanyang kapatid na siya'y niyakap. Trisha, I'm sorry. Hindi ko alam na ikaw ang ipinakasal ni Daddy kay Joaquin. Naiiyak sa tuwa na makitang naging maayos ang kapatid niya. Mahigpit niya din itong niyakap. Ate, maayos ako sa piling ni Joaquin. Huwag mo kong alalahanin. Ang nais ko lang ngayon, maging okay ang pamilya natin. Ayoko magkagalit kayo ni Daddy. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sinasaktan ka ba ng Joaquin na yun, ha? Nung ikinasal kami ni Joaquin, takot na takot ako sa kanya, ate. Pero wala pang isang linggo. In love na ako sa kanya. In love? Ano? Kahit si Zeljan napatingin sa asawa dahil sa gulat. Tinakpan ni Trisha ang bibig ng ate niya dahil nahihiya siya sa asawa nito. Pagkatapos, namumula ang pisngi na tumango siya. Napabuntong hininga si Candice. Bata pa ang kapatid niya at alam niyang may ginawa si Joaquin sa kanyang kapatid kaya nagustuhan ito ni Trisha. Naniniwala ka ba sa akin, ate? Mananatili ka sa pudar namin ni Zeljan hanggat hindi ko nakakausap ang Joaquin na yon. Naiintindihan mo? Tumango si Trisha tsaka muling yumakap sa kapatid. Masaya na siya ngayon at panatag dahil maayos din ito. Akala niya kung ano nang nangyari sa kanyang ate. Salamat at mukhang napakabait din ng lalaking pinili nito. Samantala si Joaquin sa mga oras na yon, sinundo na ang asawa sa mga magulang nito dahil gabi na'y wala pa. Ang paalam nito sa kanya, saglit lang at hindi aabuti ng hapon. Pagdating sa mansyon ng mga Quintana, umiiyak nitong ina ang sumalubong sa kanya. Mama, anong nangyari? Nasaan si Trish? Agad naman itong ikinuwento ang buong pangyayari kanina. Natigilan siya nang sabihin itong hindi nagustuhan ni Candice na si Trisha ang ipinakasal sa kanya ng ama nito. Kaya naman isinama ito at hindi alam kung saan dadalhin. Hindi nagkaayos ang mag-amang Candice at Eduardo kaya hindi man lang nakuha ng ina nito ang address ni Candice. Humingi ng tulong ang ginang sa kanya upang makausap si Candice at baka nga tuluyang mawala ang anak nito. At nangako siya sa ginang na kukunin niya si Trisha at kakausapin ang kapatid nito. Sa kotse, tinawagan niya ang asawa. Hindi rin siya mapapalagay hanggat hindi ito nakakausap. Sa mga sandaling yun, ay nasa isang hotel ang magkapatid. Nagdesisyon si Zelja na wag na muna silang umuwi sa Maynila hanggat hindi nagkakaayos ang magpamilya. Isa pa, ayaw niyang ma-pressure sa biyahe ang asawa. Pagdating nga nila sa bayan, nag-order na muna ng makakain si Zeljan at iniwan sa loob ang magkapatid habang nag-uusap. Ate, maiba ako. Kayo ni Kuya Zeljan, paano naman kayong nagkakilala? Boss ko siya. Na-amaze si Trisha. Then, hindi ko alam basta nakita ko kay Zeljan ng isang bagay na hindi ko nakita sa iba. Tulad mo, na-in-love din ako. At ngayon, kasal na kami't nagdadalang tao na ako. Buntis ka, ate? Oo, Trisha. Sinadya ko ang lahat ng to bago humarap kina Daddy para wala na siyang magawa pa. Akala ko magiging okay na ang lahat pero sinaktan niya ang asawa ko. Ipinakasal ka niya sa Joaquin na yun. Hindi ko siya mapapatawad. Ate, masaya ako kay Joaquin. Mahal ko siya at namimiss ko siya. Kaya wag mo na akong alalahanin. Pakiusap, magkaayos na kayo ni Daddy. Umiling si Candice. Sinabi lang ni Trisha sa kanya para hindi siya mag-alala. Babaero ang lalaking yun. Tsak na darating ang araw na pagsisisihan ni Trisha na nagpakasal ito sa Joaquin na yun. Kaya nais niya itong ilayo sa lalaking yun bago pa masira ang buhay ni Trisha. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Trisha. Napatingin ito sa screen. Tumatawag na si Joaquin, ate. Inagaw ni Candice ang cellphone at pinatay iyon. Hindi mo siya kakausapin kahit kailan. Sa akin ka makikinig, Trisha, okay? Hindi ka pa dapat nag-asawa. Nag-aaral ka pa. Nauunawaan ni Trisha ang nararamdaman ng kapatid niya. Nakikita niyang labis na pag-aalala nito sa kanya. Kaya hinayaan niya muna. Susundin niya kung anong gusto nito ngayon. Ayaw niyang mag-alala ang kapatid sa kanya. Lalo na at buntis ito.
Sige ate, hindi ko na siya kakausapin. Pero ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Nagdalawang isip pa si Candice bago inabot sa kanya. Thank you ate. Paulit-ulit namang dinadial ni Joaquin ang numero sa cellphone ni Trisha pero out of coverage. Nanlumo siya at tulalang hindi alam ang gagawin. Hahanapin niya ito. Hindi siya papayag na ilayo ni Candice ang kanyang asawa. Sa araw na iyon, si Candice ang nakipagkita kay Joaquin imbis na hayaan ng kapatid niya. Tingin mo, hahayaan kong makuha mo sa akin si Trisha? Magkano nagastos mo sa company ni Daddy? Kaya yung ibalik sa'yo ng asawa ko. Sabi ni Candice kay Joaquin nang magkaharap sila. Iniwan niya ang kanyang kapatid sa hotel at si Zeljan ang kanyang kasamang nakipagkita sa lalaki. Napatango si Joaquin sa hindi inaasahang maririnig mula kay Candice. Mahal ko siya. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin pero totoo yun. I want to see her happy and I promise not to hurt Trish. But please, ibalik mo sa akin ang asawa ko. Halos maglumuhod si Joaquin sa kapatid ng asawa. Mahal, talaga lang ah. Yun ang totoo. Giit ni Joaquin kahit na alam niyang pwede siya nitong hindi paniwalaan. Okay, kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo makapagtapos si Trisha ng pag-aaral sa poder ko. Hinamon ito ni Candice. Gusto niyang makita sa lalaki kung talagang pwede niyang ipagkatiwala ang kapatid niya. Nasaktan si Joaquin at hindi niya kayang mawala ng matagal si Trisha sa kanya. Hindi ako papayag. Gusto kong makausap si Trisha. Pinilit siya ni Daddy na magpakasal sa'yo. Sisirain mo lang ang buhay niya. Isa kang playboy. Paglalaruan mo lang ang kapatid ko. Hindi ko gagawin yun. Sasagot pa sana si Candice nang magsalita na si Zeljan. Candice, that's enough. Let's go na. Hinawakan ni Zeljan ang kamay ng asawa. Gusto niyang sabihin ang nakikita sa lalaki dahil ramdam ni Zeljan na mahal nga nito si Trisha. Pero batid niya ring nag-aalala lang ang asawa sa kapatid. Candice, wait. Pigil ni Joaquin nang akbang tatalikod na ang mag-asawa. Sige kung yun ang gusto mo. Payag ako Candice na sa Maynila magtatapos si Trisha. Pero please, hayaan mo ako makausap siya at makita. Hayaan mong patunayan kung mahal ko siya, please. Sige, pero hindi mo pwedeng ilabas ang kapatid ko. Sa bahay mo siya kakausapin, hindi sa school at hindi kahit saan. Walang nagawa si Joaquin. Okay na siguro yun, kaysa naman hindi niya makita ng tuluyan ng asawa. Kailangan niyang irespeto ang desisyon ng kapatid nito. Lalo na at hindi naman maayos ang naging kasal nila ni Trisha. Arranged marriage lang yun. Patutunayan niya sa atin ito kung gaano niya nga ba kamahal si Trisha. Sa kotse ay tinawagan niya ang asawa. Joaquin, sa kabilang linya, excited si Trisha. Yun ang araw na nagkausap ang kapatid at ang asawa. Gusto niyang malaman kung anong desisyon ng kanyang ate. Nagkausap na ba kayo ni ate? Narinig ni Trisha na bumuntong hininga si Joaquin. Iisa lang ang ibig sabihin. Walang nangyari. Oo, pero hindi siya pumayag na isama kita. Mamimiss kita, Trisha. Sabihin mo sa akin ang address mo sa Maynila. Pupuntahan kita, okay? Hindi nakakibo si Trisha dahil nakadama din siya ng lungkot na magkahiwalay na sila ng asawa. Ngunit ayaw niya namang suwayin ng kapatid. Naisip niya rin na makakapag-focus siya sa pag-aaral kung nasa tabi niya ang kanyang ate. Ganun ba? Don't be sad. Magkikita pa rin naman tayo. Pupuntahan kita. Gusto niyang sabihin na miss niya na ito pero hindi niya magawa. Hihintayin na lang niya na magkita silang dalawa. Sa kagustuhan nga ni Candice, ay isinama ng mag-asawa si Trisha sa Maynila upang doon mag-aral. Hindi na sila nakapag-usap ni Joaquin in person. Long distance relationship ang naging tema ng dalawa. Lalo na busy si Joaquin sa negosyo at hindi madalas makadalaw sa Maynila. At kung napupuntahan man ito ang asawa, bantay sarado ito ni Candice. Araw-araw na lamang silang dalawa nagbi-video call bago matulog. Sabay silang kumakain kahit magkalayo. Tinatawagan agad ni Trisha ang asawa pag darating galing sa school. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin maamin ng dalawa na mahal nila ang isa't isa. Hindi nawawala ang mga sweet na message ni Joaquin tuwing umaga sa asawa. Mas lumalim pang nararamdaman nito para kay Trisha. Good morning, Mrs. Anderson. I miss you. Nang mabasa ni Trisha ang mensahe ni Joaquin, ay napangiti siya. Kahit na malayo sila sa isa't isa, hindi niya maramdaman na may pagkukulang sa kanya si Joaquin.
Umaga hanggang gabi itong may mensahe sa kanya. At damang ni Trisha ang kahalagahan niya sa lalaki. Habang ang mag-asawang Candice at Zelja naman nakatanggap ng magandang balita sa araw na iyon matapos magpa-ultrasound si Candice. 4 na buwan na noon ang tiyan niya. Congratulations, Mr. and Mrs. Manriquez. It's a triplets. Masayang sabi ng doktor. Triplets? Bulalas ni Candice. Nanlaki ang mga mata ni na Candice at Zeljan. Ipinakita ng doktor ang 3 maliliit na tibok ng puso sa ultrasound. Yes, triplets at lahat ay malulusog. Napaluha si Candice sa sobrang tuwa. Ang akala nila ni Zeljan, iisa lamang ang kanilang anak, pero 3 pala. Hinawakan ni Zeljan ang kanyang kamay. Sa sobrang tuwa, niyakap ang asawa. Candice, may 3 tayong baby. Alam mo bang sobrang saya ko ngayon? Thank you, wife. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi napigilan ni Candice ang mapangiti habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kahit siya masayang masaya. At kung napaiyak man siya, iyon ay dahil sa tuwa. Paglabas nila ng hospital, hindi na napigilan ni Zelja ang kanyang saya. Agad niyakap si Candice sa parking lot. Hinaplos din ang tiyan nito. I will be the best dad in the world, hon. Pinapangako ko yan. Wika pa nito at hinagka ng tiyan ni Candice. Yakap naman ang naging tugon ng kanyang asawa. Nang malaman ni Trisha na magkakaroon ng triplets ang kanyang ate, tuwang-tuwa ito. Agad tinawagan ng kanilang ina at ibinalita ang tungkol sa pagdadalang tao ng ate. Alam naman ng kanyang ina na isinama siya nito sa Maynila. Kaya nga mas lalong nagalit ang daddy niya dahil inilayo siya kay Joaquin. Kinausap naman ng kanyang ina si Joaquin kaya nalaman itong okay naman sila at nakakapag-usap sa cellphone. Maganda rin naman ang hangarin ng ate niya at hindi niya ito bibiguin. 2 araw ang lumipas. Nagulat si Candice nang makita ang kanyang ina sa labas ng kanilang bahay na siyang nagdo-doorbell. Anak, sinadya kong tanungin kay Trisha ang address mo. Galit ka rin ba sa akin? Sa halip na tumugon, niyakap ito ni Candice. Masama ang loob niya sa ina dahil sa pagpapakasal ni Trisha kay Joaquin. Hindi kasi nito pinoprotektahan ng isa pang anak pero alam niyang dahil rin iyon sa kagustuhan ng kanyang ama. Wala lamang itong nagawa. Naiyak naman ang kanyang ina nang bigla niya itong yakapin. Hindi na ako galit or masama ang loob sa inyo, mami. Magiging isa na rin akong ina. Tsaka hindi na mababago pa ang lahat. Nangyari na ang lahat. Pinatuloy ni Candice ang kanyang ina sa loob at tinawag ang maid upang ipaghanda ng makakain ng kanyang ina. Ngunit tumanggi ito. Ang nais lang naman ito'y makita siya at si Trisha. Ngunit nasa school pa ang kanyang kapatid sa mga oras na iyon. Kahit papaano, kinamusta niya ang kanyang ama. Oo, galit siya sa ama, pero ano't ano man, ama niya pa rin ito. Walang sino mang anak ang kayang tiisin ng magulang. Huwag mo nang alalahanin ng daddy mo, anak. Ako nang bahala doon. Ipasasaan ba't matatanggap niya rin si Zelja ng mahal mo. Nakikita ko rin kay Joaquin na mahal niya si Trisha. Kahit na arranged marriage lang sila, hindi iyon inabuso ng lalaki. Napangiti si Candice dahil nakita niya rin kay Joaquin na mahal nga nito si Trisha. Kaya naman kapag natapos ang taong yun, hahayaan niya nang magkasama muli ang dalawa. Mami? Bulalas ni Trisha pagdating nang makita ang kanyang ina. Anak, kamusta ka na? Okay ako kay ate. Mabait si Kuya Zaljan, si Kuya Ben at si Manang, maging si Tinay. Nakatawang sabi ni Trisha na binanggit pa ang mga katulong. Napapangiti na lang si Candice dahil napakabait ng kapatid niya. Kahit na pinaglayo niya ito at si Joaquin, hindi niya nakikitang sumama ang loob nito sa kanya. Kapag walang pasok, nakikita niya itong tumutulong sa mga maid. Sa pag-aaral naman, pinagbubuti nito iyon. Kung tutuusin, napakaswerte ng daddy niya na nagkaroon ito ng katulad nilang mga anak. Dahil silang magkapatid, walang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanilang mga magulang. Kinahapunan, natuwa rin si Zeljan nang madatnan ang kanyang biyanang babae. Hindi man lang niya kasi ito nakausap nung umuwi sila dahil sa nangyari. Zeljan, humihingi ako ng tawad sa ginawa sa iyo ni Eduardo. At gusto ko rin na ipagpasalamat sa iyo sa mabuting trato mo sa anak ko. Sa pagmamahal mo kay Candice, maraming salamat.
Ngumiti si Zeljan at hinawakan ng palad ng ginang. Maraming salamat din po sa pagtanggap niyo sa akin, Mami. Sana ganoon din si Daddy. Promise, iingatan at mamahalin ko ang inyong anak, pati na rin ang magiging apo ninyo. Nagyakap ang dalawa na umiiyak ang babae. Napakabuti kasi ni Zeljan na hindi nagtanim ng sama ng loob kay Eduardo kahit na pinagbuhatan ito ng kamay. Pinanood naman ni Candice at Trisha ang eksena kaya naiiyak din ang magkapatid. Iisa na lang ang kulang at masayang-masaya na uli ang kanilang pamilya, ang kanilang ama. Lumipas sa mga araw at buwan hanggang sa sumapit ang 9 na buwan ng pagbubuntis ni Candice. Dumating ang pinakahinihintay nilang araw na mag-asawa. Gabi iyon, patulog na sila ni Zeljan nang mapahawak siya sa tiyan niya. Zeljan? Napatingin sa kanyang asawa. Han, bakit? Parang manganganak na yata ako. Nataranta si Zeljan nang bigla na lang sumigaw ng malakas si Candice dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Narinig yun ni Trisha kaya napatakbo sa kwarto ng kanyang ate. Trisha, manganganak ng ate mo. Tawagin mo si Mang Ben. Opo kuya. Madaling tumakbo si Trisha upang tawagin nga ang driver at ihanda ang kotse. Sa kotse, mabilis na tinawagan ni Zeljan ang kanilang doktor upang maasikaso si Candice pagdating. Zeljan, bilisan mo. Ang sakit na. Hindi malaman ni Zeljan at Trisha kung saan nahahaplusin ng kapatid para lang maibsan ang nararamdaman nito. Ate, kaya mo yan. Nandito lang kami ni Kuya Zeljan, okay? Mabilis na tinawagan ng kanyang ina upang ipaalam na manganganak na ngayon ang kanyang ate. Hantiis lang. Malapit na tayo sa hospital. Ilang minuto ang lumipas ay narating na nga nila ang hospital. Agad na isinugod si Candice sa delivery room dahil nakapag-ready na ang mga doktor. Habang si Zeljan naman hindi mapakali sa labas. Paulit-ulit siyang naglalakad habang tahimik na nagdarasal. Ganoon din si Trisha. Mahabang oras ang hinintay nila. Si Trisha nakatulog na sa waiting area pero si Zeljan matyagang naghintay hanggang sa makapanganak ang asawa. Halos madaling araw na bago lumabas ang doktor sa delivery room na may malawak na ngiti. Congratulations, Mr. Manriquez. Kamusta ang asawa ko? Ang mga anak namin? Ligtas si Mrs. Manriquez at ligtas din ang inyong triplets. Hindi napigilan ni Zeljan ang mapaluha sa sobrang saya. Excitement ang kanyang naramdaman. Nakaredy na rin ang private room kung saan ililipat ang kanyang asawa. Ilang oras bago tuluyang nakalabas si Candice upang ilipat sa kwarto. Dala na ng 3 nurse ang kanyang mga anak kaya parang maluluha sa tuwa si Zeljan. Nagising si Trisha na sinalubong ang ate nito at niyakap. Pagkatapos ay binalingan ng 3 malulusog na baby. Sabi nga ng doktor, hindi na kailangang i-incubate ang mga ito dahil sa timbang. Sobrang healthy dahil talagang inalagaan ito ni Candice sa loob ng kanyang sinapupunan. Kinabukasan pa, dumating ang ina ni Candice na tuwang-tuwa. Tulog noon si Candice dahil binabawi nito ang nawalang lakas. Pero nandoon sina Zeljan at Trisha na bantay. Zeljan, iho, ako na munang bahala sa anak ko. Umuwi ka muna para makapagpahinga ka. Sabi ng ginang dahil alam nitong wala pang tulog ang lalaki dahil sinigurado munang ligtas ang asawa at mga anak. Nagpasalamat si Zeljan sa kanyang biyanan. Si Trisha ay kinailangan ding umuwi dahil may pasok pa sa school. Nagpaalam si Zeljan na magbibihis lang at babalik kaagad. Mami, galak si Candice nang magising at makita ang kanyang ina. Anak, ang saya-saya ko. Sa wakas, nakita ko rin ang aking mga apo at ang cute nilang 3. Si Trisha nga pala anak, umuwi muna at pumasok sa school. Si Zeljan naman ay nagbihis lang. Paliwanag ng ginang matapos mabasa ang reaksyon sa mata ng anak. Pero iba ang hinahanap ng kanyang mga mata, ang kanyang daddy. Alam ba ni daddy na nanganak na ako, mami? Natigilan ng ginang. Anak, pagpasensyahan mo na ang daddy mo. Kapag nakita niya ang mga apo niya, lalambot din ang puso niya. Huwag kang mag-alala. Tumango si Candice. Siguro nga galit pa rin ito sa kanya. Umaasa siyang balang araw, mapapatawad siya ng kanyang ama. Paglipas ng 4 na araw, na-discharge si Candice. Sa mansyon ay may ginawang pa-welcome sa mga baby ni Zeljan na pinangunahan ni Trisha at Manang.
Naroon din si Joaquin na katabi ng kanyang kapatid. Hindi na iba sa kanila si Joaquin dahil sa halos ilang buwan, nagpakita ito ng kabutihan sa kanyang kapatid at pagrerespeto sa kanilang mag-asawa. Nakuha na rin ito sa wakas ang kanyang tiwala. Hindi naman pala ito playboy. Maaaring na in love ito kay Trisha kaya naman nagbago. At ngayon, pinayagan niya ng magsama ang mag-asawa. Pero dahil gustong-gusto ni Trisha ang triplets, nawili itong mag-stay sa kanila. Ang cute talaga ng mga pamangkin ko, manang-mana kay tita. Buhat ni Trisha ang isa sa mga triplets na dinala sa garden. Buhat naman ni Joaquin ang isa sa mga triplets at ang isa ay buhat ng lola. Trish, I wish I have my own baby. Ani Joaquin habang nakatitig sa asawa. Pero nag-aaral pa ako. Hindi pa ngayon. Someday, kapag natupad mo na ang pangarap mo. Alam mo, one thing I've realized ngayong wala ka sa tabi ko. Na mahal kita, Trisha. Seryosong sabi ni Joaquin. Nag-init ang kanyang pisngi. Napatitig sa asawa. Mahal siya ni Joaquin. Parang binayo ng kaba ang kanyang puso. Joaquin? Do you love me? Tanong ng lalaki. Akin na nga si baby para makapag-usap kayo ng maayos. Maya-maya, lumapit si Candice. Kinuha ang anak kay Joaquin. Lumapit naman si Manang at kinuha naman ang isang baby kay Trisha. Nilalaro pa nito iyon habang papalayo. Naiwan ng dalawa. Hindi nagtagal, pareho silang napangiti. So tayo na lang, Trisha. Pwede mo na bang sagutin ang tanong ko? Do you love me? I love you too, Joaquin. Saglit pa itong umiwas ng tingin sa asawa. Pero bigla itong niyakap ni Joaquin at hinagkan sa labi. Lumipas ang ilang taon, ang dating simpleng dalagang tumakas sa isang kasal na hindi niya gusto ay isa ng masayang asawa at mapagmahal na ina. Sa loob ng malaking mansyon ng mga Manriquez, umaalingaw-ngaw ang tawanan ng kanilang 3 taong triplets na sina Zane, Zion at Zaira. Habang naghahabulan ng 3 bata sa hardin, magkahawak kamay namang pinagmamasdan sila nina Candice at Zeljan na kapwa nakangiti. Inaalala ang kanilang nakaraan kung paano nagsimula ang kanilang love life. Naalala mo ba nung unang araw ko? Halos gusto mo na akong paalisin. Natawa si Zeljan pero mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. Hindi ko akalaing ang pinaka-istrikto at pinakamalamig na puso ko'y ikaw palang makakapagpainit. Thank you, Han. Dahil tinuruan mo ko maging masaya. Ngayon hindi na ako nag-iisa. May 3 akong cute na kids at may napakaganda pang asawa. Bulero, ngumiti si Candice habang sumasandal sa balikat ng kanyang asawa bago sumeryoso. You're welcome po at hindi ko rin nakalaing ang lalaking kinatatakutan ng lahat ang magiging pinakamabait at pinakamapagmahal kong asawa at ama ng aking triplets. Maya-maya, tumakbo ang triplets patungo sa kanila. Daddy, Mami! Masayang sigaw ng 3, sabay silang yumakap sa kanilang mga magulang. Mahigpit na niyakap ni Zeljan ang kanyang pamilya. Kayong 4 ang pinakamahalagang biyaya sa buhay ko. Unang hinag ka ni Zeljan ang baby girl niyang si Zaira at ang 2 baby boy na sina Zane at Zion at ang pang-4 na pinakalab niya syempre ang kanyang asawa. Napuno ng tawanan at pagmamahal ang buong mansyon. Sa kabilang banda, masaya ring namuhay sina Trisha at Joaquin na sa kabila ng mga pagsubok at pansamantalang long distance relationship ay lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan. Katulad nga ng kanilang pangako sa isa't isa, magtatapos si Trisha at aakyat sa stage na masaya at iaalay sa kanyang diploma bukod sa mga magulang. Katunayan pagkatapos noong makagraduate ni Trisha ay nagpropose si Joaquin. Gusto niyang pakasalan ng asawa. Hindi lang dahil sa arranged marriage, kundi dahil mahal siya at nais makasama habang buhay. Nang malaman naman iyon ni Zeljan at Candice, nagdesisyon din ng dalawa na magpakasal muli, yung magiging saksi ang kanilang mga magulang. Kaya naging puspusan ng paghingi ng tawad noon ni Candice sa kanyang ama, na sa totoo lang, hinihintay lang din ito na bumalik sina Zeljan at Candice. At tuluyan na ngang lumambot ang puso ni Eduardo, lalo na nang makita nito ang mga apo. Natanggap ng matanda ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa ginawa nito kay Zeljan at maging pagpupumilit noon na ikasal si Candice kay Joaquin. Sa nangyari, naging aral iyon sa kanyang ama. Mabuti na nga lang at sa ngayon, kapwa sila masaya ni Trisha sa mga taong tunay silang minahal.
Nang magkaayos ang lahat, ay naging double wedding ang nangyari. Isang ingranding kasalan ang ginanap sa bahay ng mga Quintana para sa dalawang couple. Ang kasalang minsang nagsimula sa maling pagkakataon ay nauwi sa isang tunay at wagas na pagmamahalan para kina Trisha at Joaquin. Para sa mga magulang ni Candice at Trisha na parehong masaya, lumuluha habang pinagmamasdan ang kanilang dalawang anak na ngayon ay parehong masaya na sa piling ng mga lalaking tunay na nagmamahal sa kanila. Sa sumunod na taon, nabalitaan na lang ni Candice at Zeljan na nagdadalang tao na rin si Trisha para sa first baby ng mag-asawa. Umuwi pa nga ang mag-asawang Zeljan at Candice para makumpirma ang balita. Sobrang naiinggit kasi si Joaquin sa kanilang triplets, kaya imbis na makapagtrabaho si Trisha after graduate ay naging mommy to be ito. Ang kanilang pamilya na pinuno ng pagsubok sa buhay, ngunit nalagpasan, kaya naman ngayon pareho ng masaya sina Zeljan at Candice, Trisha at Joaquin.